tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Noong gabi ng Agosto 11, 2026, formal na inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang gabi-gabing talumpati sa video na opisyal ng naipasa ng Ukraine ang bago nitong panukalang pangkapayapaan sa mga diplomatikong negosyador ng Estados Unidos. Ang pahayag na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang diplomatikong hakbang sa gitna ng patuloy na tensyon at kaguluhan na bumabalot sa rehiyon ng Silangang Europa. Kasabay nito, patuloy ang mga ulat tungkol sa mararahas na labanan sa lupa at mga pag-atake sa mga komersyal at pangkargamentong barko sa paligid ng Black Sea. Sa kabila ng mga bagong hakbang na diplomatiko na ipinadala sa Washington, nananatiling mataas ang banta ng karagdagang pagpapalakas ng puwersang militar at mga operasyong pandigma mula sa magkabilang panig sa mga darating na buwan. Naglabas din ng formal na babala ang Ukrainian Military Intelligence tungkol sa posibleng pagpapatupad ng Russia ng panibagong malawakang pagpapakilos ng mga sundalo pagkatapos ng kanilang halalan sa Setyembre 2026. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang isang komplikadong sitwasyon kung saan ang negosasyon para sa kapayapaan ay kasabay ng lumalalang labanan sa lupa at karagatan. Maaaring isipin ng marami na ang mga pangyayaring ito sa Europa ay napakalayo at walang direktang kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan sa Asya. Subalit para sa mga Pilipino, ang anumang pagbabago sa diplomatikong ugnayan ng Estados Unidos, Russia at Ukraine ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa kalagayan ng ating pambansang ekonomiya at seguridad. Ang mga pangyayari sa Silangang Europa ay hindi lamang mga kwentong geopolitikal, kundi mga usaping maaaring makaapekto sa bulsa, presyo ng mga bilihin at kaligtasan ng ating mga kababayan. Ang rehiyon ng Black Sea ay nagsisilbing isa sa pinakamahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan ng petrolyo at mga produktong agrikultural. Kapag naaantala ang paglalayag o nagkakaroon ng mga pag-atake sa mahahalagang rutang pandagat sa rehiyong ito, mabilis na tumataas ang singil sa pagpapadala ng mga kargamento at gasto sa seguro sa pandaigdigang merkado. Ang ganitong pagtaas ng gastos sa transportasyon ay maaring direktang magtulak pataas sa presyo ng gasolina, diesel at iba pang pangunahing bilihin sa Pilipinas. Bukod sa epekto sa presyo ng langis at pagkain, naroroon din ang direktang banta sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers o OFW sa rehiyon. Libo-libong Pilipinong mandaragat ang nagtatrabaho sa mga komersyal at pangkargamentong barko na dumadaan sa mahalagang ruta sa Black Sea. Samantala, ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng Europa ay nahaharap din sa mas mataas na gastos sa pamumuhay dulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at pagkain na maaaring magpababa sa halagang na ipapadala nilang pera sa kanilang mga pamilya. Sa kanyang opisyal na gabi-gabing talumpati sa video noong Agosto 11, 2026, kinumpirma ni President Volodymyr Zelensky na naipasa na ng Kyiv ang pinakabagong panukalang pangkapayapaan nito. Ang dokumentong ito ay formal na ibinigay sa mga negosyador ng Estados Unidos kabilang sina US Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Ukraine na makahanap ng malinaw na diplomatikong landas upang matapos ang digmaan sa tulong ng Estados Unidos. Bagamat formal nang ipinasa ang panukala sa panig ng Estados Unidos, nilinaw ng pamahalaan ng Ukraine na hindi pa isiniwalat sa publiko ang eksaktong mga probisyon at teknikal na detalye ng dokumento. Nananatiling lihim ang mga partikular na nilalaman ng panukalang pangkapayapaan habang sinusuri ito ng mga diplomat at dalubhasa sa Washington. Gayunpaman, binigyang diin ni Zelensky ang dalawang pangunahing layunin na nakapaloob sa kanilang balangkas para sa kapayapaan. Una sa mga pangunahing kahilingan ng Kyiv ay ang tulong mula sa Washington upang lalo pang mapalakas at mapatatag ang sistemang panlaban sa himpapawid ng Ukraine. Kasama rito ang kinakailangang suporta tulad ng paglilisensya para sa mga Patriot interceptor missile at pagbuo ng mga pakikipagtulungan sa produksyon ng mga drone upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod at kritikal na infrastruktura. Itinuturing ng Ukraine na mahalagang pundasyon ang pagpapalakas ng depensa upang hindi sila mapilitang sumuko habang nagpapatuloy ang mga negosasyon. Pangalawa, hinihiling ng Ukraine na gamitin ng administrasyon ng Estados Unidos ang pampolitika at pang-ekonomiyang impluwensiya nito upang magpatupad ng aktibong diplomatikong presyur sa Moscow.
Nais ng Kiev na hikayatin o pilitin ng Estados Unidos ang Kremlin na maghanda para sa isang formal at makatarungang pagtatapos ng digmaan sa halip na patagalin pa ang labanan sa rehiyon. Sa pamamagitan nito, umaasa ang Ukraine na magkakaroon ng tunay na kagustuhan ng Russia na pumasok sa isang seryosong kasunduan para sa kapayapaan. Sa kabilang banda, nananatiling matigas at halos walang pagbabago ang posisyon ng Russian Federation tungkol sa mga kondisyon para sa anumang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Kremlin sa pamamagitan ni na President Vladimir Putin at tagapagsalita nitong si Dmitry Peskov na bukas sila sa negosasyon ngunit batay lamang sa sarili nilang mga kahilingan. Ang mga kahilingang ito ay itinuturing ng maraming tagamasid bilang napakataas na kondisyong mahirap tanggapin ng kabilang panig. Iginigiit ng Moscow na dapat formal na isuko at iurong ng Ukraine ang lahat ng mga sundalo nito mula sa 4 na rehiyong inangkin ng Russia noong 2022. Ang mga rehiyong ito ay Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia, bukod pa sa Crimea na inangkin ng Moscow noong mga nakaraang taon. Hinihingi ng Kremlin na kontrolin ang kabuuan ng administratibong hangganan ng mga rehiyong ito, kabilang ang mga teritoryong kasalukuyang nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Kyiv. Bukod sa usapin ng teritoryo, hinihiling din ng Russia na formal at legal na talikuran ng Ukraine ang layunin nitong sumali sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nais ng Moscow na opisyal na ideklara ng Kyiv ang permanenteng pagiging neutral, hindi nakahanay sa anumang blokeng militar at walang sandatang nuklear. Para sa Kremlin, ang mga hakbang na ito ay mahalagang bahagi ng pagtugon sa tinatawag nilang mga ugat na sanhi ng sigalot sa silangang Europa upang matiyak ang seguridad. Kabilang din sa mga hinihingi ng Russia ang tinatawag nilang demilitarization at denazification ng Ukraine, pati na ang ganap na pag-aalis ng lahat ng kanluraning parusang pang-ekonomiya laban sa Moscow. Ang napakalalim na agwat sa pagitan ng mga kahilingan ng Kyiv at ng matitigas na kondisyon ng Kremlin ay nagpapakita kung gaano kahirap ang landas patungo sa isang formal na kasunduan. Ang magkasalungat na posisyong ito ay patuloy na nagiging pangunahing balakid sa mga diplomatikong hakbang ng magkabilang bansa. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa pagpasa ng panukalang pangkapayapaan, may mahahalagang hamon at kakulangan sa impormasyon na dapat ding suriin sa mismong proseso ng pamamagitan ng Estados Unidos. Ayon sa mga nakalap na ulat, sina US Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner ay huling bumisita sa Moscow noong Enero 2026. Bagamat pumayag silang bumisita sa Kyiv sa unang pagkakataon matapos ang nakaraang pagpupulong sa Washington, hindi pa sila nakakabisita sa Kyiv sa nakalipas na 2 taon. Isang mahalagang bagay na dapat bigyang pansin ay ang kawalan pa ng opisyal na pampublikong pahayag o kumpirmasyon mula sa White House tungkol sa natanggap na panukalang pangkapayapaan mula kay Zelensky. Wala pang formal na pagkilala o opisyal na tugon ang administrasyon ng Estados Unidos tungkol sa eksaktong nilalaman o kasalukuyang kalagayan ng nasabing dokumento. Dahil dito, kinakailangan ang patuloy at maingat na pagsubaybay sa mga susunod na opisyal na anunsyo mula sa Washington at Kyiv upang matiyak ang tunay na kalagayan ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong hakbang sa mesa ng negosasyon, nananatiling marahas at tensyonado ang sitwasyon sa karagatan ng Black Sea. Lumabas sa mga kamakailang ulat ang serye ng mga pag-atake ng Russian drones at missiles laban sa mga pangkargamento at komersyal na barko sa rehiyon. Ang mga barkong ito ay inaakusahan ng panig ng Russia na umano'y nagdadala ng mga supply o kagamitang militar para sa Ukraine upang ipagpatuloy ang digmaan. Kabilang sa mga naitalang insidente sa Black Sea ang pag-atake sa cargo ship na MEL, isang barkong pag-aari ng kumpanyang Aleman at nakarehistro sa Liberia. Nasira ang ilang sistema ng barko matapos sumiklab ang sunog dahil sa pag-atake ng mga Russian drone sa layong 21 nautical miles mula sa baybayin ng Odessa. Ang ganitong uri ng pag-atake ay nagpapakita ng patuloy na panganib na kinakaharap ng mga komersyal na barko sa mahalagang ruta ng paglalayag sa karagatan. Naatake rin sa parehong rehiyon ang komersyal na barkong Mera Queen na nakarehistro sa ilalim ng watawat ng Guinea-Bissau at nagdadala ng mga produktong tulad ng butil. Sa insidenteng ito, formal na kinumpirma ng mga otoridad ang pagkasawi ng isang tripulante habang naglalayag sa Black Sea. Bukod dito, naitala rin ang pag-atake sa isang barkong pag-aari ng kumpanyang Turkish at nakarehistro sa Panama na nagdadala naman ng mais sa paligid ng Chornomorsk. Formal na inamin ng Russian Ministry of Defense ang ilan sa mga isinagawang pag-atake sa Black Sea, ngunit iginiit nitong ang mga inataking barko ay umano'y nagdadala ng kagamitang militar para sa Kyiv.
Gayunpaman, mahalagang linawin sa ating mga tagapanood na ang ilang paunang ulat mula sa mga organisasyon ng balita noong Agosto 12, 2026 ay naglalaman lamang ng mga pamagat at hindi kumpletong teksto. Ayon sa mga pandaigdigang organisasyong sumusubaybay sa paglalayag tulad ng UKMTO at Clearwater Dynamics, nagpapatuloy pa ang proseso ng pagpapatunay sa mga insidenteng ito. Sa kasalukuyan, wala pang nailalabas na independenteng ebidensiya na nagpapatunay sa pahayag ng Moscow na kagamitang militar ang kargamento ng mga komersyal na barko. Dahil dito, kinakailangan ng maingat na paghahambing at pagpapatunay sa mga pahayag mula sa mga Ministeryo ng Depensa ng magkabilang panig tungkol sa eksaktong lokasyon, pinsala at bilang ng mga nasawi o nasugatan. Sa panig naman ng Ukraine, naglunsad din ang kanilang mga puwersa ng tinatawag na Operation Molochka sa pamamagitan ng USF. Ang operasyong ito ay umasinta sa mahigit 200 barko ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia na ginagamit upang makaiwas sa mga internasyonal na parusa sa langis. Ang mga aksyong ito ng Ukraine ay bahagi ng kanilang estratehiya upang bawasan ang kakayahang pampinansyal ng Moscow sa pagpapatakbo ng militar nito sa rehiyon. Subalit noong Agosto 12, 2026, iniulat ng Financial Times na pumayag ang Ukraine na pansamantalang ihinto ang mga pag-atake nito sa mga oil tanker na hindi Russian ngunit gumagamit ng daungan sa Novorossiysk. Ang pansamantalang pagtigil na ito ay ginawa ng Kyiv matapos ang formal na apela mula sa White House at kay US Vice President J.D. Vance. Layunin ng pakiusap ng Washington na maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at mapanatili ang katatagan ng supply ng enerhiya. Bukod sa mga tensyon sa dagat, naglabas din ng matinding babala ang Ukrainian Military Intelligence tungkol sa mga plano ng Russia para sa mga puwersang militar nito sa lupa. Batay sa briefing ng pinuno ng Ukrainian Defense Intelligence o HUR na si Oleg Ivashchenko noong Agosto 11, 2026, nakakuha umano ang Ukraine ng mga lihim na panloob na dokumento mula sa Kremlin. Ipinapakita umano ng mga dokumentong ito ang konkretong paghahanda ng Moscow para sa isang malawakang pagpapakilos ng mga sundalo sa taglagas ng 2026. Ayon sa pahayag ni Zelensky batay sa nakalap na impormasyong paniktik, gagamitin umano ng Russia ang nakatakdang parliamentary elections nito sa Setyembre 18 hanggang 2026 bilang dahilan upang magpatupad ng panibagong pagpapakilos ng mga sundalo. Nagpaplano umano ang Moscow na tumawag at kumuha ng humigit kumulang 300,000 hanggang 500,000 karagdagang sundalo bago matapos ang 2026. Isasagawa umano ang pangangalap na ito gamit ang kanilang bagong digital na talaan para sa pagpapatala sa serbisyo militar. Iniiwasan umano ng pamahalaan ni Putin na magpatupad ng malawakang pagpapakilos bago ang halalan sa Setyembre upang maiwasan ang pampulitikang galit o pagtutol mula sa mamamayang Russian. Sa mga formal na pahayag ng mga opisyal sa Moscow, itinatanggi nila ang planong ito at iginigiit na sapat ang bilang ng kanilang mga voluntaryong sundalong may kontrata. Gayunpaman, ayon sa mga independenteng ulat tulad ng iStories, naghahanda na umano ang sistemang panseguridad ng Russia para sa panibagong yugto ng sapilitang pagpapatala sa militar. Ang pagsasabay ng mga diplomatikong panukala at mararahas na aksyong militar ay nagpapakita ng malinaw na dalawang magkasabay na landas sa sigalot na ito. Habang may mga formal na balangkas para sa kapayapaan na isinusulong sa mga mesa ng negosasyon, lalo namang tumitindi sa lupa at karagatan ang mga operasyong depensibo at paghadlang sa mga rutang pang-logistika. Ang ganitong magkasabay na realidad ay nagdudulot ng matinding kawalan ng katiyakan sa kalagayang geopolitikal at pang-ekonomiya ng buong mundo. Ang patuloy na kaguluhan at tensyon sa rehiyon ng Black Sea ay may direktang epekto sa internasyonal na kalakalan at logistika. Dahil sa mga pag-atake sa mga barko, tumaas ng husto ang arawang singil sa pag-arkila ng mga tanker na umabot sa humigit kumulang $300,000 bawat araw, kasabay ng pagtaas ng karagdagang bayad sa seguro laban sa panganib ng digmaan ng hanggang 2%. Ang mga karagdagang gastos na ito sa transportasyon ay nagpapataas sa dagdag na presyong dulot ng panganib ng digmaan sa Brent crude sa pandaigdigang merkado. Dahil ang Pilipinas ay higit na umaasa sa inaangkat na petrolyo, ang anumang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado ay mabilis na nararamdaman sa ating pambansang ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa mga lokal na gasolinahan ay nagdudulot ng sunod-sunod na epekto na maaari ring magpataas sa pamasahe sa pampublikong transportasyon. Sa huli, ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino ang direktang pumapasan sa mabigat na epekto ng mataas na pamasahe at mahal na biyahe.
Hindi lamang sa sektor ng enerhiya nararamdaman ang epekto ng sigalot na ito, kundi pati na rin sa supply ng pagkain at mga produktong agrikultural sa merkado. Ang pagkasira ng mga pasilidad at kapasidad ng mga daungan sa Odessa ay nagdudulot ng matinding abala sa pagbiyahe ng mga pangunahing ani tulad ng trigo, mais at langis ng sunflower mula sa rehiyon. Ang mga hadlang na ito sa logistika ay maaring magtulak sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa mas mataas na gasto sa produksyon at transportasyon sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Para sa mga pamilyang Pilipino, ang ganitong pagtaas ng gastos ay maaring humantong sa mas mataas na presyo ng harina, tinapay at iba pang pangunahing bilihin sa mga lokal na pamilihan. Kapag tumaas ang presyo ng mga hilaw na materyales at sangkap na inaangkat mula sa Europa o mga karatig rehiyon, napipilitan din ang mga lokal na producer na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Ipinapakita nito kung paano ang isang sigalot sa silangang Europa ay maaaring umabot hanggang sa kusina at hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa sektor ng mga manggagawa, ang rehiyon ng Black Sea ay nananatiling formal na idineklara bilang isang lugar na may mataas na panganib para sa buong industriya ng paglalayag. Ang mga Pilipinong mandaragat na nagtatrabaho sa mga pangkargamento at komersyal na barkong dumadaan sa mga lugar na ito ay nahaharap sa direktang panganib sa buhay dulot ng mga pag-atake ng drone at missile. May mga naitala ng kaso ng pagkasugat at pagkasawi ng mga mandaragat na nagpapakita ng pangangailangan para sa agarang pagpapauwi at karagdagang proteksyon. Samantala, ang ating mga OFW na nagtatrabaho sa lupa sa iba't ibang bansa sa Europa tulad ng United Kingdom, Germany at Spain ay nahaharap din sa sarili nilang mga hamon. Ang pagtaas ng presyo ng kuryente, gas para sa pagpainit at pang-araw-araw na pagkain sa Europa ay nagdudulot ng mas mataas na gasto sa pamumuhay. Dahil sa lumalaking gastusin doon, nababawasan ang naipon ng ating mga kababayan at maaari ring lumiit ang halagang naipapadala nila sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa gitna ng ganitong masalimuot na pandaigdigang sitwasyon, mahalagang suriin ng mabuti ang kredibilidad at kalidad ng mga impormasyong lumalabas mula sa magkabilang panig. Sa kasalukuyan, may mga kapansin-pansing kakulangan sa impormasyon na dapat kilalanin ng bawat tagamasid sa balita. Halimbawa, ang kawalan ng malinaw at pampublikong kopya ng mismong panukalang pangkapayapaan ni Zelensky ay nangangahulugang ang mga pagsusuri ay nakabatay muna sa mga opisyal na pahayag at briefing. Bukod dito, mahalagang maunawaan na sa gitna ng isang aktibong digmaan, ginagamit din ng magkabilang panig ang impormasyon bilang kasangkapan sa estratehikong komunikasyon at digmaan sa impormasyon. Ang mga alegasyon tungkol sa kagamitang militar na umano'y sakay ng mga komersyal na barko o ang mga babala tungkol sa nalalapit na malawakang pagpapakilos ng mga sundalo ay maaari ring maging bahagi ng labanan sa mga salaysay at diplomatikong pakikipagtawaran. Dahil dito, napakahalaga ng pagiging neutral at maingat sa pagtatasa ng mga ebidensiya upang maiwasan ang maling hinuha. Sa kabuuan, dalawang malalaking usapin ang kasalukuyang nagdidikta sa takbo ng sitwasyon sa silangang Europa. Una ay ang formal na pagpasa ng Ukraine ng bago nitong panukalang pangkapayapaan sa mga negosyador ng Estados Unidos noong Agosto 11, 2026, kung saan humihiling ang Kyiv ng dagdag na suporta para sa sistemang panlaban sa himpapawid at pampulitikang presyur sa Russia, habang nananatiling matigas ang Kremlin sa mga kahilingan nito tungkol sa teritoryo at pagbabawal sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Pangalawa ay ang patuloy na tensyon at aksyong militar sa Black Sea at ang banta ng panibagong malawakang pagpapakilos ng mga sundalo ng Moscow. Ang mga pag-atake ng drone at missile sa mga komersyal na pangkargamentong barko ay patuloy na nagdudulot ng panganib sa pandaigdigang logistika sa dagat, habang ang mga ulat ng paniktik ay nagbababala sa planong kumuha ng hanggang 500,000 karagdagang sundalo ng Russia pagkatapos ng kanilang halalan sa Setyembre 2026. Ang mga dalawang pangunahing pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang kritikal na sangandaan sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Magagawa kaya ng diplomatikong presyur ng Estados Unidos na baguhin ang matigas na posisyon ng Moscow sa mesa ng negosasyon o patuloy na mangingibabaw ang aksyong militar at paghadlang sa mga rutang panglogistika sa mga darating na buwan? Ang sagot sa tanong na ito ay magiging napakahalaga sa kinabukasan ng seguridad at ekonomiya ng buong mundo. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na opisyal na anunsyo at pangyayari mula sa Washington, Kyiv at Moscow upang makapagbigay ng maaasahan at objetibong ulat sa ating mga mamamayan.
Kung nais ninyong manatiling nakasubaybay sa pinakabagong pandaigdigang balita at mga pagsusuring may direktang epekto sa ating bansa, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mahalagang usaping geopolitical,